Dahil sa hindi na pwede magbuntis muli si Mrs. Montesillo sa paulit-ulit na pagkaranas ng ectopic pregnancy, ay napagkasunduan nila mag-asawa na humanap na lamang na magiging surrogate mother. Dalawang babae na ang nakausap nila noon, ngunit parehong umaatras sa mga ito kapag gagawin na ang procedure. Gayunpaman ay hindi sila nawala ng pag-asa. Alam nila makakahanap rin sila ng papayag na maging surrogate mother na magiging anak nila. Kung saan-saan na sila naghanap at kung sino-sino na ang kinausap nila, ngunit bigo ang mag-asawa na makahanap ng papayag sa gusto nila. Lalo na't hindi madali ang kagustuhan nilang ito. Nawawala na ako ng pag-asa, honey. Sa tingin mo, makakahanap ba talaga tayo ng papayag na maging surrogate mother? Mararanasan pa kaya natin na magkaroon ng anak, kahit isa man lang? Tanong ni Joy sa kanyang asawa na si Marco. Honey, huwag ka mawala ng pag-asa. Makakahanap din tayo. Pati pinapangako ko sa'yo na mararanasan din natin na maging mga magulang. Sorry ha, 3 taon na tayong kasal at 3 beses ka na rin umasa na mabibigyan kita ng anak. Pero lagi na lang tayong nabibigo. Ano ka ba? Wala yon. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Hindi mo naman ginusto na laging ectopic eh. Tsaka kung hindi man tayo magkaroon ng anak, walang magbabago sa pagmamahal ko para sa'yo. Tsaka maraming paraan para maging mga magulang tayo. Na mag-ampon? Ayoko ng ampon, honey. Gusto ko talaga ng sarili nating anak. Kahit hindi pa ako magbuntis sa kanya ng 9 na buwan at magluwal. Basta ang importante, totoo natin siyang anak. Pero paano kung wala talaga? Tsaka pa lang ako papayag sa gusto mo na mag-ampon. Tugon ni Joyce bago ito mahiga at yumakap kay Marco. Sir Marco! Sabay katok ng sekretary ni Marco mula sa labas ng opisina niya. Come in. Agad naman pinihit ni Fritzl ang doorknob at tuluyan ang pumasok ito. Napaangat naman ang tingin ni Marco sa kanyang sekretarya habang niluluwagan niya ang kanyang necktie. Good morning, sir. Good morning. Pagbati niya pabalik sa kanyang sekretarya. Tsaka tinapunan ng tingin ang kasama nito. Sino siya? Tanong niya kay Fritzl. Good morning po, Mr. Montesillo. Ako po si Macy. Sabay lahat niya ng kamay kay Marco na agad naman itong tinanggap at nakipagkamay ito sa kanya. Sir, siya po yung sinasabi ko sa iyo na nakausap ko. Magkaibigan po kami at payag po siya maging surrogate mother. Saad ni Fritzl kay Marco. Nang marinig yun ni Marco ay bigla na lamang nagdingning ang mga mata niya at kakaibang galak ang kanyang naramdaman. Have a seat. Saad nito sabay turo sa upuan na nasa harap ng table niya. Maiwan ko na kayo sir para makapag-usap kayo. Sige Fritz, thank you. Ani ni Marco sa kanyang sekretarya. Walang anuman sir. Macy, maiwan na kita ha? Sige. Nakangitin tugon nito sa kaibigan. Nahihiya namang ngumiti ang dalaga kay Mr. Montesillo na ngayon ay sila na lang dalawa ang nasa opisina. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Ang sabi sa akin ni Fritz, dalaga ka. Ayos lang sa'yo na ipagbuntis ang magiging anak namin ng asawa ko? Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Macy bago tumugon sa tanong ni Marco. Kakayanin ko po. Para po sa nanay ko pong may cancer. Wala kong hindi kayang gawin para sa kanya, sir. Kaya pumapahig po ako. Malaki po talaga ang pangangailangan ko at ito po ang naisip kong paraan. Hindi ko po kasi kayang tustusan ang pagpapagamot kay nanay. Sa pamamagitan lamang po ng pagtitinda ko ng kakanin. Malaking pera naman po ang kapalit nito, di ba? Yes, libreng condo unit. At kami na magpapagamot sa nanay mo. Wala kang iintindihin sa lahat. Ibibigay namin mag-asawa lahat ng pangangailangan mo habang nagbubuntis ka. Talaga sir? Tuwang-tuwa na tanong ni Macy kay Marco. Kailan po? Sa States gagawin ang procedure. At anytime, pwede tayong magtungo roon upang maumpisahan na. Pero huwag ka mag-alala sa nanay mo. May mag-aasikaso sa kanya habang wala tayo. Sige sir, salamat po talaga. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kung alam mo lang kung gaano mo binuhay ang pag-asa ko na maaari kami magkaanak ng asawa ko. Sigurado ko matutuwa ng sobrang asawa ko nito. Kapag nalaman niya na may handa na maging surrogate mother. Thank you ulit, Macy. Masayang ibinalita ni Macy sa kanyang ina na hindi na nila problema pa ang mga gastusin sa hospital at sa mahabang gamutan nito. Talaga? Bakit? Nakahanap ka na ba ng trabaho na malaki ang sweldo, Macy? Tanong ng kanyang ina habang sinusubuan niya ito ng sopas.
Parang hindi naman po to trabaho, Nay. Tugon niya, dahilan ng pagkakunot ng noo ng kanyang ina. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na magbebenta ka ng kidney. Natawa naman si Macy dahil sa sinabing yun ng kanyang ina at muli niya itong sinubuan. Nay, hindi. Bakit naman ako magtitinda ng kidney? Bawal yon. Ano nga? Ikaw, Macy ha? Baka kung ano nang ginagawa mo. Baka ibinebenta mo na ang sarili mo. Tigilan mo yan. Mas lalo namang hindi ko po yun gagawin. Ano nga, pinapahirapan mo pa kasi akong manghula. Saan ka kukuha ng malaking pera? Ako man susubuan muli nito ang kanyang ina, ngunit sumenyas ito na ayaw na. Kaya naman iginilid na niya ang mangkok na may kaunti pa laman na sopas. Nay, pamilyar ka ba sa salitang surrogacy? Tanong ni Macy sa ina. Ha? Ano ka mo? Surrogacy, Nay. Magiging surrogate mother po ako na magiging anak nila Mr. Montesilio. Lalo ako naguluhan sa mga sinasabi mo, Macy. Mother lang ang naiintindihan ko. Tsaka sino si Mr. Montesilio? Ang pinakamayaman negosyante dito sa lugar natin. Yung may malaking kumpanya, boss pala yun ni Fritzel. Tugon nito. Oo, kilala ko na. Pakiulit mo nga ulit yung sinabi mo na surrogacy po, magiging surrogate mother ako. Ano ba yon? Naguguluhan tanong ni Marinel sa anak. Ako po ang magbubuntis sa magiging anak nila Mr. Marco Montesilio. Ano ka mo? Ito ba yung may mangyayari sa inyo hanggang sa makabuo kayo? Hindi ako papayag. Ibinebenta mo nga ang sarili mo. Nay, makinig ka muna kasi sa akin. Hindi po yun ganon. Hindi kami magtatalik ni Sir Marco. Ang surrogacy ay ang pagpupula ng mga sel ng mag-asawa. Doon sa babaeng may kakayahan pang mga nakipupula ang sel. Halimbawa sa mga gumawa nito ay sina Mrs. Corina Sanchez at Senator Marojas na nagbunga ng kambal na anak. Ganun po ang magiging proseso, Nay. May pinirmahan na rin po akong kasunduan. Nagdesisyon ka kaagad nang hindi mo malang sinabi sa akin? Bakit ka pumayag na ikaw ang magdadala sa sinapupunan mo, ang magiging anak nila? Hindi ba magiging delikado ang buhay mo dahil doon? Hindi po. Magagaling po ang mga espesyalista. Walang mangyayari sa aking masama, Nay. Kaya don't panic. Kalma lang, Nay. Ginagawa ko to para sa'yo. Gusto kong gumaling ka at magkasama pa tayo ng matagal. Yun na nga eh. Ginagawa mo to para sa akin. Naiinis ako sa sarili ko dahil kailangan mong gawin to para sa akin. Paano kung sa huli masaktan ka? Paano kung mapamahal ka roon sa bata? Dahil ikaw ang magdadala sa kanya ng 9 na buwan? Pipigilan ko po na mahalin ko ang batang yun, lalo na't hindi naman ako ang tunay niyang magulang. Kapag naisilang ko na ang bata, tapos na ang responsibilidad ko sa kanila. Pero mananatili tayo sa condo unit at sa pinapangako nilang tulong. Ibig mong sabihin, sa condo na tayo titira? Opo, Nay. At habang nasa ibang bansa kami, ikaw muna mag-i-stay doon. Pero may makakasama ka naman, Nay. Basta, Nay ha, may usapan tayo. Magpapagaling ka. Hindi mo agad ako iiwan. Hanggang sa ikasal ako at magkakaroon ng mga anak. Maaga tayong iniwan ni tatay, kaya ayokong pati ikaw ay mawala ka rin sa akin kaagad. Mahal na mahal kita, Nay, at gagawin ko lahat para sa'yo. Sige na, pumapahayag na ako. Basta siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa'yo, ha? Oo naman po, mag-iingat ka po lagi, ha? Pagtapos na po ang procedure at nagbuntis na ako, babalik din kami dito at magkakasama tayong muli. Hihintayin kita, anak. Sige po. Alam mo ba, Nay, habang kausap ko kanina si Ma'am Joyce, hindi ko maiwasang maging emotional. Napakasaya niya, Nay, nang nalaman niyang willing ako maging surrogate mother. Matagal na raw niyang gusto magkaanak eh. Kasi raw 3 beses na siya nagka-ectopic pregnancy. Hindi ba't ito yung nabuo ang bata sa labas ng matres? Mismo, Nay, ganun nga. Sa takot niya mangyari ulit yon, nagdesisyon na lamang silang humanap na magiging surrogate mother. Kinabukasan ay lumipat na sa condo unit sina Macy, bago tuluyang magtungo sa estates kasama sila Marco at Joyce. Laking tuwa na mag-asawa nang malaman nilang tagumpay ang surrogacy process at muli silang bumalik ng Pilipinas. Todo alaga si Joyce kay Macy habang nagbubuntis ito. Araw-araw niya itong pinupuntahan sa kondo at dinadalhan ng mga prutas at iba pa mga pangangailangan ni Macy. Si Joyce din ang sumasama kay Macy sa mga check-ups nito at naging magkaibigan ng dalawa. Hanggang sa may natanggap na masamang balita si Macy mula kay Marco. Macy, wala na si Joyce. Garal-gal ang boses nito mula sa kabilang linya at rinig na rinig ni Macy ang mga paghikbi nito. Ano? Anong ibig mo sabihin, sir, na wala na si Ma'am Joyce?
Patay ng asawa ko, Macy. Patay na. Naaksidente sila ng driver namin habang papunta sila dyan. Dahil sa nalamang yon ay nabitawan ni Macy ang kanyang cellphone at napaupo ito sa gilid ng kama niya. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ni Joyce. Paano na mga anak mo na nasa sinapupunan ko? Ma'am Joyce, sino ang magiging ina niya ngayong wala ka na? Tsaka ito napahagulgol ng iyak. Sana panaginip lang to. Paano na ang pinapangarap naming masayang pamilya ngayong wala na siya? Saad ni Marco habang magkasama sila ni Macy na nakatingin sa wala ng buhay na katawan ni Joyce habang nakahiga ito sa kabaong. Gustong-gustong hawakan ni Macy ang braso ni Marco upang iparamdam mula rito ang pakikiramay. Ngunit nahihiya siyang gawin ito. Nakakalungkot sir, kasi gusto talaga niya magkaroon kayo ng anak. Pero ngayong may nabuo na, siya naman ang nawala. Hindi man lang niya naranasan maging isang ina. Ani ni Macy habang luhaan din ang mga mata nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayong wala ng asawa ko. Parang kalahati ng buhay ko ang nawala. Ani ni Marco sabay hagulgol nito ng iyak. Awang-awa si Macy sa kalagayan ngayon ni Marco, ngunit wala siyang magagawa. Paano kapag lumaking anak namin? Paano ko sasabihin sa kanya na wala na ang mami niya? Bakit naman ganito, Macy? Ang hirap eh. Ang hirap-hirap. Lahat ng pangarap naming mag-asawa biglang naglaho yun, kasabay ng pagkawala niya. Paano kung sumunod na lang din kaya ako sa kanya? Naku sir, yan ang wag na wag mong gagawin. Paano naman ang anak niyo ni Ma'am Joyce? Magiging ulilang lubos siya. Magpakatatag ka sir. Alam ko po mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Dahil naranasan at pinagdaanan ko na po yan noon. Pero tuloy lamang po ang buhay sir. Mahabang sambit ni Macy at tila natauhan naman si Marco. Tinignan ni Marco ang tiyan niya at marahang hinaplos ito. Tsaka siya yumuko kapantay ng tiyan ni Macy. Anak, sorry ha. Sorry kasi kung ano-anong pumapasok sa isip ni Daddy. Sobra lang talaga ako nasasaktan ngayon, anak. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Pero tama si Macy. Kailangan ko magpakatatag para sa'yo. Napatayo naman si Marco nang bigla lumapit ang tiyahin niya. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Tanong nito, dahilan upang mapatingin ang dalawa sa kanya. Magtatatlong buwan na po. Tugon ni Macy. Talaga? 3 buwan pa lang yan? Bakit parang ang laki? Hindi kaya kambal yan? Po, sabay nilang tanong sa labis na pagkabigla. Tita Rosie naman, paano ko naman naalagaan ng dalawa? Lalo't wala naman ako magiging katuwang dahil wala na si Joyce. Hindi naman ako sigurado eh, pero yung laki ng tiyan niya, hindi normal. Parang 6 o 7 buwan na yung tiyan niya eh. Yun nga rin po ang sabi ni nanay. Pero paano kung kambal nga? Nagkatingin na naman sila Marco at Macy bago muling bumaling ng tingin sa tiyahin nito. Mag-hire ako ng yaya. Ako na lang po. Mabilis na pagpresenta ni Macy. Talaga? Sigurado ka ba? Gusto mong maging yaya? Opo, tsaka ako ang nagbuntis sa kanya or sa kanila. Kaya gusto ko pong alagaan sila. Pakiramdam ko po, totoong anak ko itong nasa sinapupunan ko. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo, Macy. Walang anuman, sir. Salamat din po sa lahat ng naitulong mo sa amin ng nanay ko. Tinulungan mo kami, kaya tinutulungan ko rin kayo. Tugon ni Marco, tsaka muling bumaling ng tingin sa asawa niya. Hindi pa ba uuwi ang kapatid ni Joyce, na si Joy? Tanong ni Rosie kay Marco. Ewan ko kay Joy, tita. Basta sinabi ko na sa kanya nangyari sa kakambal niya. Kaya wala na akong magagawa kung hindi siya uuwi dito sa Pilipinas. Wala na nga ang kakambal niya, pero hindi pa rin nawawala ang galit niya sa amin ni Joyce. Grabe tong si Joy ha. Talagang tinupad niya ang sinabi niya noon na kahit magpantay daw ang paa ni Joyce, ay hinding-hindi niya ito pupuntahan. Kaya nga po tita 3 taon na nakalipas pero hindi pa rin niya matanggap na si Joyce ang mahal ko at hindi siya. Ay ang ibang kamag-anak ni Joyce. Sila Tita Gwen at Tito Patrick po, pupunta sila. Ang hirap kapag ulila ka ng lubos, gaya namin ni Joyce. Sabi namin noon, hindi namin ipaparana sa magiging mga anak namin ang malungkot na pamilya. Pero heto, hindi man namin gustuhin, nangyari pa rin. Pakatatag ka lang Marco, malalagpasan mo rin ang lahat ng to. Sana nga tita. Kahit sa libing nga ni Joyce ay hindi nagpakita ang kakambal nitong si Joy. Kaya naman ang tiyahin lamang ni Joyce ang nagpunta, maging asawa at mga anak nito.
Mas lalong naramdaman ni Marco ang lungkot nang mailibing na ang asawa niya. Pag-uwi niya ng bahay ay sobra siyang nanibago. Ibang-iba noong nabubuhay pa si Joyce. Bawat tingin niya sa bawat sulok ng bahay nila ay naaalala niya ang namayapa niyang asawa. At tila naririnig pa niya ang mga tawanan nila. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao habang nag-uumpisa ng mamuong muli ang mga luha sa kanyang mga mata at agad niya itong isinuntok sa pader. Paulit-ulit pa niya itong isinusuntok sa pader. Kahit na umaagos na ang dugo mula sa kanyang kamao ay tila manhid na ang mga ito dahil hindi niya nararamdaman. Sir Marco, hala sir, yung kamay mo nagdurugo. Sigaw ng kasambahay nilang si Jenaline. Tsaka lamang niya tinignan ang kamay niya. Hindi ko nararamdaman na sakit ng kamao ko dahil mas masakit to. Sabay turo niya sa kanyang dibdib. Mas masakit ang nararamdaman ng puso at kalooban ko ngayon. Kukuha lamang po ako ng betadine at... Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Sir, saan ka pupunta? Tanong nito matapos tumayo si Marco at nilandas nito ang pinto palabas. Kahit ayaw siya sagutin ni Marco ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtatanong habang nakasunod siya sa kanyang amo. Agad naman binuksan ni Marco ang pinto ng sasakyan niya at mabilis na pumasok doon. Sir, huwag kang umalis! Pagpipigil niya, ngunit hindi nagpapigil si Marco at tuluyan na itong nakalabas ng gate matapos buksan ng security guard nila. Bakit mo pinagbuksan si Sir? Tanong niya sa security guard. Abay, kung sagasaan ako ni Sir. Hayaan mo na. Kasi hindi niya talaga kakayanin na mag-stay dito sa bahay nila ni Ma'am Joyce. Ay naku Cardo, kapag may nangyari talaga masama kay Sir Marco, ikaw ang sisisihin ko. Galit na sambit ni Jenna at bumalik na ito sa loob. Malalim na ang gabi, ngunit may nang-abala pa sa mahimbing na pagtulog ni Macy. Ginising ito ng sunod-sunod na doorbell. Kaya kahit inaantok at nahihilo ito, ay pinilit bumangon upang buksan ang pinto ng condo unit. Nang mabuksan niya yon, ay ang mapupungay na mga mata ni Marco ang nasilayan niya. Sir Marco? Anong ginagawa niyo rito? Pwede ba dito na lang muna ako? Lasing ka ba, sir? Tumangutango naman si Marco bilang pagtugon. Sabay yuko nito at halatang hindi na niya kaya sa labis na kalasingan. Okay po, pasok po kayo. At agad nga niyang kinuha ang braso nito at ipinatong sa kanyang balikat. Mabigat si Marco kaya naman nahihirapan siyang alalayan ito. Sa kwarto na nga niya ito dinala dahil alam niyang mahihirapan ito kapag sa sofa lamang niya pinatulog. Bakit nandito si Sir Marco, anak? Tanong ng kanyang ina. Nagising din po pala kayo, Nay. Tanong nito habang dahan-dahang ibinababa si Marco sa kama. Oo, anak. Tsaka siya tumulong sa pagpapahiga kay Marco sa kama. Sorry, Macy. Sambit nito bago tuluyang makatulog. Kawawa naman siya, magkakaanak na nga sila. Pero nawala naman ng maaga ang asawa niya. Kaya nga po naawa rin po ako sa kanya. Kaya naglasing yan at mas pinili na lamang niya rito magpalipas ng gabi. Dahil kapag sa kanila, mas lalo lamang siyang malulungkot. Kumuha ka nga ng palanggana at bimpo, anak, para mapunasan mo siya. Sige po, Nay. Sinunod nga niya ang kanyang ina at kumuha ito ng bimpo at palanggana. Pagkatapos ay binasa niya ito at pinigaan. At agad na pinunasan ang mukha ni Marco. Kitang-kita niya ngayon nang malapitan ang mukha ni Marco. Pagkatapos niyang punasan ang mukha nito ay ang mga braso naman nito. Pero habang pinupunasan niya ang kamay nito ay bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Kaya naman napatingin siya sa mukha nito pero nakapikit naman ito. Dahan-dahan naman niyang inalis ang kamay ni Marco mula sa pagkakahawak nito sa kanya. At inalis ang sapatos nito at tanging medyas lamang ang itinira niya. Joyce, mahal na mahal kita. Bumalik ka na Sambit nito habang nakapikit pa rin. Mahal na mahal ka rin po ni Ma'am Joyce, Sir Marco. Pero kailangan mong tanggapin na wala na siya. Alam ko masakit at mahirap. Pero kung nakikita ka man niya ngayon, alam kong hindi niya gusto ang nangyayari ngayon sa'yo. Good night po. Saad ni Macy at lumabas na nga ng kwarto, habang bitbit nito ang ginamit na palanggana at bimpo. Nang mailagay niya ito sa lababo ay nagtungo na siya sa kwarto ng kanyang ina at doon na lamang matutulog ngayong gabi. Kinaumagahan ay pinuntahan agad niya si Marco sa kwarto ngunit wala na ito roon.
Maaring maaga itong umalis at isang sulat ang nakita niya sa gitnang bahagi ng kanyang kama. Agad niya itong kinuha at binasa. Maaga akong umalis, Macy. Salamat sa pagpapatuloy at sorry sa abala. Hindi na ako nagpaalam kasi kailangan ko dumiretso ngayon sa opisina. Agad din niyang tinupi ang sulat na yon matapos niyang mabasa. Nay, magluluto lang ako ng pagkain natin ha? At sasamahan kita sa hospital. Hindi na anak, dito ka na lang. Kaya ko na mag-isa. Sigaw naman nito mula sa kwarto. Sigurado ka po ba? Sigaw niya pabalik. Nang bigla naman lumabas ang nanay niya. Oo anak, pakiramdam ko, lumalakas ng katawan ko. Mukhang isa na ako sa mga cancer survivors anak. Nakangiting sambit nito. May colon cancer kasi ang ina ni Macy at hanggang ngayon ay nagpapakemotherapy ito. Malaking biyaya ang pagdating nila Marco sa buhay nilang mag-ina. Lalo na't nagkabaon-baon sila sa utang na magkasakit ang kanyang ina. At ngayon ay bayad na nga ang lahat ng ito, kapalit ng pagbubuntis niya sa anak nila Marco at Joyce. Nung makapag-almusal at makagayak si Marinel, ay sinamahan na siya ni Macy sa labas. At nang makasakay na ito sa taxi, ay babalik na sana siya sa unit niya nang bigla na lamang may humintong kulay pulang sasakyan sa harapan nito. At isang magandang babae ang lumabas mula rito. Sexy at halatang mayaman ito. May suot itong sunglass na agad ding inalis at ngumiti ito kay Macy. Hi Macy, right? Malambing ang boses nitong tanong sa kanya. Ma'am Joyce? Ay, Ma'am Joy? Ikaw nga ba yan? Kilala mo pala ako? Nalaman ko lang po kila Sir Marco noong burol ni Ma'am Joyce. Nilingon naman ng babae ang driver niya at sinenyasan ito na ipark ang sasakyan. Tsaka siya muling tumingin kay Macy. Maaari ba tayong mag-usap? Tanong niya kay Macy na agad naman tinanguan ng dalaga. Tara po, doon po tayo sa unit ko. Okay. Tsaka ito sumunod kay Macy at sumakay ng elevator. Pagkarating sa condo unit ay agad na binuksan ni Macy ang pinto. So, eto pala ang kondo na binili ni Marco para sa inyo ng nanay mo? Opo, eto nga po. Pero paano niyo po nalaman, gayong hindi naman po kayo nag-uusap ni Ma'am Joyce? Ngunit hindi niya muna sinagot si Macy at dire-diretso itong pumasok sa loob at naupo sa couch. Dahil may nagsasabi sa akin, si Jenna. Jenna? Yung kasambahay nila Sir Marco? Oo, siya nga. Nakaka-chat ko siya. At inaalam ko lahat ng ginagawa ng kapatid ko. At lahat na nangyayari sa kanya ay alam ko. Kung ganun po, bakit hindi kayo umuwi ng burol niya? Nasa hospital din ako that time. Dahil nung nalaman kong patay na siya, ay sobra ako nalungkot. Gustong gusto kong umiyak, pero walang luha lumalabas mula sa mga mata ko. Sobra ako na-shock, Macy. Hindi ko inakala na mawawala ka agad ang kakambal ko. Sobrang sakit. At ang mas masakit at nakakakonsensya, hindi ko man lang siya nakausap. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na okay na ako. Na natanggap ko na lahat-lahat at mahal na mahal ko siya. Buntis din ako, Macy. 2 months na. Kaya nung nabalitaan ko mula kay Jenna ang nangyari, bigla sumakit ang tiyan ko. Akala ko nga mawawala ng baby ko eh. Buti na lamang at makapit siya at hindi ako iniwan. Saad nito habang nakahawak sa tiyan niya. Hindi ito halata dahil 2 buwan pa lamang at balingkinita ng katawan nito. Buntis ka rin po? Yes, at ikakasal na ako. Soon. Sabay taas nito ng kanyang kanang kamay upang ipakita ang singsing kay Macy. Akala ko aabutan ko pa sila Marco pero pagdating ko sa cemetery, wala nang tao doon. Sobrang sakit malaman na ang kakambal mo nasa ilalim na ng lupa. Sabay hagulgol nito. Sobra akong nagpalamon sa galit, sa inggit at sa selos ko. Kahit ako ang mali, ako ang nagagalit sa kanila. Maling-mali ako roon at nagsisisi ako na hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Parehas kaming nagkagusto sa isa lalaki at si Marco nga yun. Pero si Joyce ang gusto niya at nilagawan niya. Itinago ko ang tunay ko nararamdaman kay Marco. Pero hindi ko na kinaya na magpakasal na sila dahil buntis na si Joyce. Sinumpa ko noon kahit magpantay ang mga paa nila, ay hindi ko sila pupuntahan. Pero hindi ko naman nakalain na mangyayari yun eh. Galit lamang ako noong mga panahong yun. Dapat pala umuwi na ako, nakipag-ayos sa kanya. Para na akong mababaliw, nakukonsensya talaga.
Mahabang pagkukwento nito at inabutan naman siya ng panyo ni Macy. Sobrang ikli lamang po talaga ng buhay ng tao. Kaya hanggat nandyan pa sila, patawarin na natin sila. O kaya ayusin na ang mga dapat ayusin upang hindi natin ito pagsisihan sa huli. Tama ka. Pero ano pang magagawa ko? Huli na ang lahat. Wala na ang kakambal ko. At kahit sumigaw pa ako ng sobrang lakas, hindi na niya maririnig pa. Hindi na. Kakatapos lang maligo ni Macy na makatanggap ito ng tawag mula kay Marco. Sir, bakit po? Agad niyang tanong pagkasagot niya ng tawag. Check up mo bukas, di ba? Tanong ni Marco mula sa kabilang linya. Yes po. Tugon naman ni Macy. Okay, sige. Anong oras? 8:30 AM po. Bakit po pala? Sasamahan kita. Susunduin kita dyan sa condo before 8 AM. Talaga po? Sasamahan mo ako? Oo naman. Hindi ba tuwing check-ups mo ay si Joyce ang sumasama sa'yo? Ngayong wala na ang asawa ko, ako na ang gagawa ng mga ginagawa niya. Tsaka gusto kong masubaybayan ng anak ko habang ipinagbubuntis mo siya. Sige po sir, ikaw pong bahala. Hindi ka po ba busy bukas? Hindi naman masyado. 11 AM pa lang ang meeting ko bukas with investors. Kaya naman masasamahan pa kita. Okay po. Kinuumagahan ay tumawag muli si Marco at sinabi nito na nasa ground floor na siya ng kondo. Kaya naman nag-apurang bumaba si Macy at pagbukas ng elevator ay si Marco agad ang nahagip ng mga mata niya. Nakangiti naman ito sa kanya at agad siya lumapit dito. Let's go? Tanong nito sa kanya na agad naman niyang tinanguan. Pagkalapit nila ng sasakyan ay pinagbukas pa siya nito ng pinto at inalalayan na makapasok doon. Thank you sir. At habang tinutungo nila ang klinik kung saan magpapacheck up si Macy ay kapwa naman sila tahimik. Hanggang sa una na nagsalita si Macy na bumasag ng katahimikan nila. Kumusta na po kayo? Heto, pinipilit maging okay. Kahit mahirap, kailangan eh. Sabi mo nga, kailangan ko magpakatatag. Lalo na't ipinagbubuntis mo ang anak ko. Tama po yan sir, tuloy lamang po ang buhay. Mahirap pero alam ko po na makakaya mo rin. Gabi-gabi akong umiiyak at nagtatanong sa sarili ko kung ano bang nagawa kong masama para malugmok ng sobra sa lungkot. Ganyan din po ako noon nung nawala ang tatay ko. Hindi nga po ako nakakaramdam ng gutom eh. Iyak lang din po ako ng iyak at sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang sumunod sa kanya. Nang bigla ko pong maalala ang nanay ko. Kaya ayun po, nagpakatatag po ako para sa amin ni nanay. Maraming beses na ako nawala ng mahal sa buhay. Una ang mami ko. Tapos 1 taon pa lang mula nang mamatay si mami. Sumunod naman si daddy. Tapos ngayon 4 na taon pa lang ang nakakalipas. Nawala na naman ako ng mahal sa buhay. Naranasan ko na naman maiwan ulit. Sobrang hirap po palang pinagdaanan mo sir. Nakakalungkot pong malaman yan. Sinabi mo pa. Nga pala, may ipagkiusap ako sa'yo. Kung pwede lang. Sige sir, kahit ano po. Alam mo naman po na hindi po kita tatanggihan. Talaga? Oo naman sir, ano po yon? Pwede bang sa bahay muna kayo tumira? Po. Pero kung hindi naman pwede, ayos lang sa akin. Nagbabakasakali lang ako. Nakangiting sambit nito habang diretso ang tingin sa daan. Ayos lang naman sir, sige po. Sasabihin ko po kay nanay mamaya pag uwi. Kailan po pala kami titira ron? Kahit bukas. Pero huwag kang mag-alala, sa inyo pa rin ng nanay mo ang condo unit na yon. Mas mapapanatag kasi ako kapag alam ko nasa poder kita. Nanlaki naman ang mga mata ni Macy na marinig yon mula kay Marco. Po? Dahil ipinagbubuntis mo ang anak ko. Agad nga siya napanganga at napangiti dahil kung ano ang biglang pumasok sa isip niya. Opo sir. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarating na rin sila sa klinik at agad na dumiretso sa loob si Macy. Nang matapos siya ay agad siya lumapit kay Marco at kailangan pa nilang hintayin ng result. Nagulat naman si Marco na sabihin na triplets ang ipinagbubuntis ni Macy. Pero si Macy ay nakangiti lamang at hindi na gaanong nagulat dahil narinig na niya yon sa nag-ultrasound sa kanya kanina. Totoo ba Dok? Triplets ang magiging mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Yes po, congrats po. Narinig mo yon Macy? Triplets ang magiging anak ko. Triplets. Masayang sambit nito at dahil sa labis na tuwa at excitement ay napayakap pa siya kay Macy.
Nasabay din nilang ikinagulat. Sorry, masayang-masaya lang talaga ako. Triplets sila. Para bang pinalitan ng 3 buhay na nawala. Ang mami ko, si Daddy at si Joyce. Nakangiting wika niya habang nangingilid ang mga luha niya. Kaya mas lalo ka po dapat magpakatatag kasi hindi lang pala isa, kundi 3 pa. Tama nga si Tita Rosie. Naku, kayanin mo kaya ang triplet sa loob ng 6 na buwan pa? Kaya dapat sa bahay na nga kayo tumira ni Nay Marinel, tsaka ikukuha na rin kita na mag-aalaga sa'yo. Alam kong hindi madali magbuntis ng triplets. Wag na muna sir, kaya ko pa naman eh. Hindi, ihahanap na kita hanggat maaga. Kailangan mo rin na maalagaan, kayo namang anak ko. Tumango na lamang si Macy at tuluyan na silang umalis ng klinik. Inihatid naman siya ni Marco sa kondo at hindi na pumasok pa sa loob si Marco dahil may meeting pa ito. Ingat sir. Salamat, ikaw rin, mag-iingat ka. Oo naman po, 3 buhay po nakasalalay sa akin, kaya dapat na mag-iingat ako. Alis na ako, bukas ng hapon susunduin ko na kayo ha? Sige po, ikaw po bahala. Sorry pala ulit kasi nayakap kita kanina. Wala po yon, naintindihan ko po. Isa po sana si Ma'am Joyce ngayon sa masaya kung nandito lang siya. Bigla namang kumulimlim ang mukha ni Marco nang sabihin niyo ni Macy. Naku, sorry sir. Hindi ko po sinasadya mabanggit ang pangalan ni Ma'am. Okay lang, tama ka. Kung nandito nga lang siya, baka napaluntog pa yun sa tuwa. Sige, alis na ako. Kumaway na lamang si Macy at pumasok na siya sa loob. Ibinalita naman niya sa kanyang ina ang nalaman nila. Na triplets pala ang ipinagbubuntis niya. Tuwang-tuwa rin ang ginang na malaman yon. Pumayag din siya sa kagustuhan ni Marco na doon pansamantalang tumira sa bahay nito. Sa mansyon na nga tumira ang mag-ina na sila Macy at Marinel. Kahit paano ay nabawasan ng lungkot na nararamdaman ni Marco sa pagtira ng mag-ina sa bahay niya. Sir, papasok ka na po sa opisina? Tanong ni Macy na makita itong pababa ng hagdan. Oo. Tugon nito habang inaayos ang butones ng tuksido niya. Sakto po, ipinagluto ko po kayo ng almusal para kapag nagutom po kayo may pagkain na kayo. Sabay abot niya ng Tupperware na naglalaman ng pagkain. Hindi na po kasi kayo nag-aagahan dito kaya naisip ko po na ipagbaon ka na lang. Salamat Macy. Sige, kakainin ko to mamaya. Saan nito nang kuhanin niya yon kay Macy? Happy birthday sir. Natigilan naman si Marco nang batiin siya ng dalaga. Alam mo na ang birthday ko? Opo sir, sinabi po ni Jenna. Buti pa kayo, naalala na birthday ko. Nakalimutan ko kasi. May lungkot sa mga matang tugon nito. Nakalimutan sir? O talagang kinalimutan? Hindi talaga lulusot sa'yo no? Yes sir, pwede ba naman nating makalimutan ng special na araw natin? Nung nabubuhay pa si Joyce, special para sa akin ang kaarawan ko. Pero nung nawala siya, hindi na. First birthday ko to, nawala siya. Hindi na nakaimik si Macy sa sinabing yun ni Marco. Alis na ako. Okay po sir. Habang abala sa opisina si Marco, ay nagluto naman ng mga handa niya si Macy. Sina Jenna at Cardo naman ang nag-ayos ng table sa garden kung saan sila magsalo-salo mamaya. Nanghingi sa kapitbahay si Cardo ng 2 tangkay ng dahon ng saging. At inayos naman ito ni Jenna. Hapon na nang maiayos nila ang lahat. Sakto ito para sa hapunan. Tumawag na rin si Jenna kay Marco at sakto naman na pauwi na ito. Macy, pauwi na si Sir Marco. Okay naman na ang lahat, di ba? Wala na tayong nakalimutan. Wala na, goods na lahat. Maya-maya lang ay bumubusina na si Marco sa labas ng gate. Kaya mabilis na tumakbo roon si Cardo at maging sila Macy at Marinel ay nagtungo na sa garden. Hello sir, happy birthday po. Pagbati ni Jenna, pagbaba ni Marco ng sasakyan. Salamat Jenna, sila Macy. Tara po. Sabay hatak niya sa braso ni Marco. Teka, saan mo ko dadalhin? Basta sir, wag na magtanong. Nagtataka man si Marco ay nagpahatak pa rin siya kay Jenna. Hanggang sa makarating na sila sa garden. At sabay-sabay siyang binati ng happy birthday at pinagkanta pa nila ito. Gulat ng gulat naman si Marco. Hindi niya in-expect na ipaghahanda pala siya. Wow naman. Salamat sa inyo lahat. Sobra kong na-appreciate to. Salamat talaga. Maluha-luha niyang sambit. Boodle fight to sir. Kaya naman, wash your hands na at kakain na tayo ng marami.
Ani ni Jenna at hinatak na naman si Marco patungo sa lamesa na naglalaman ng iba't ibang pagkain. Sino nagluto? Tanong niya. Walang iba kundi ang pinakamagandang surrogate mother sa Pinas. Tugon ni Jenna sabay subo nito ng pagkain. Talaga? Iniluto mo lahat to? Yes sir, tara ho, kain na. At sabay-sabay nga silang kumain. Ngayon na lang ulit na silayan ni Macy ang matatamis ng ngiti ni Marco. Masaya ito habang nakikipagkwentuhan sa kanila. Nakikipagtawanan, lalo na sa mga kinukwentong kalokohan ni Cardo. Nang matapos silang kumain ay iniligpit na ito ni Jenna. Sa ngayon ay si Jenna ang natitirang kasambahay dahil may sakit ang dati niyang kasama. Mabuti na lamang ay tinutulungan siya ni Macy sa magaan na trabaho na kahit paano ay nakakatulong sa kanya. Si Marco at Macy na lamang ang naiwan sa garden habang nagkakape ang mga ito. Nagpapahinga naman na sila Marinel at Jenna. Ano sir, nabusog ka ba? Sobra. Grabe, ang sarap mong magluto. Naku sir, alam ko mas masarap magluto si Ma'am Joyce. Pero natawa si Marco sa sinabi niya ni Macy. Ay, oo ha, sobrang galing nun. Ang galing sumunog ng itlog. Ha? Nasusunogan ng itlog si Ma'am? Oo, hindi kasi siya marunong magluto. Minsan sinubukan niya kami pagluto ng almusal. Bagong kasal pa lang kami nun. Ayun, sunog, pati hotdog. Natawa naman si Macy, kaya muling natawa si Marco. Pero kahit walang alam pagdating sa pagluluto yon, mahal na mahal ko yon. Kaya ikaw, kapag nahanap mo na ang lalaking iibigin mo, napakaswerte niya. Wife material ka na kasi. Complete package, kumbaga. Kung makakahanap pa sir. Ha? Bakit naman hindi? Kunot noon tanong ni Marco. Hindi ko alam kung may magmamahal pa sa akin ng totoo. Lalo namang kumunot ang noon ni Marco. Hindi kita maintindihan. Bakit naman wala na? Dalaga ka naman dahil ba yun sa'yo pinagbubuntis mo? Hindi sir. Bakit nga? Dati na kasi ako nagmahal ng sobra. Nabulag ako sa pagmamahal na yon. Ibinigay ko ang lahat-lahat sa kanya, pati ang pagkababae ko. Pero nung makuha niya na ang gusto niya sa akin, iniwanan niya ako. Bigla na lang siya nawala na parang bula. Ilang buwan ko siyang iniyakan nun kasi nga ang tanga ko. Naniwala ako sa mga pangako niya, sa mga matatamis niyang salita. Sobra kong pinagsisihan na nangyaring yun sa amin at ayoko na mangyari ulit yon. Hinawakan naman ni Marco ang braso niya bago ito magsalita. Huwag kang matakot magmahal ulit dahil sa nangyari sa'yo noon. Kung maraming lalaking irresponsable, marami pa rin lalaking kaya kang mahalin at hindi mahalaga sa kanyang nakaraan mo. Yung iba nga, kahit 3 ang anak, nakakahanap pa rin ng Mr. Right Ikaw pa kayang dalaga? Makakarama din ang lalaking yon. Ang lalaki ng loko sa'yo. Hindi natutulog ang Diyos, Macy. Maniwala ka sa akin. Mahahanap mo rin ang lalaking mamahalin ka habang buhay. Hindi isa ang araw. Ang tunay na pag-ibig, hindi naman yan inaapurang mahanap dahil kusayan darating. Sana nga, dahil kagaya na maraming kababaihan, pangarap ko din na magkaroon ng masayang pamilya. Lahat naman tayo, yan ang gusto. Nga pala, salamat ulit Kahit paano nakalimutan ko malungkot ako, na nagluluksa ako. Pakiramdam ko kasi nung mawala si Joyce, nag-iisa na lang ulit ako Pero nandyan kayo para pasayahin ako. Walang anuman sir, lalo na kapag iniluwal ko na ang mga anak nyo, mas lalo ka magiging masaya. Nandito lang po kami ni nanay para sa inyo. Matagal pa po tayo magkakasama-sama. Dahil kapag lumabas na sila, isa ako sa mga yaya nila. Bakit naman yaya? Kung pwede ka naman tumayong mama nilang 3. Po? Gulat na tanong ni Macy. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipikutin. Mama lang itatawag nila sa'yo. Total, ikaw ang surrogate mother nila. Nakahinga naman na maluwag si Macy, tsaka ito tumangutango. Sige po, pahayag po ako. Pagbukas pa lamang ng main door ni Marco, ay nalanghap na niya ang inilulutong ulam ni Macy mula sa kusina. Kaya naman agad niyang inilapag ang bag niya sa couch at agad na nagtungo sa kusina. At naabutan niya nagluluto si Macy roon. At habang hinahalo ni Macy ang iniluluto nito ay kumakanta pa ito at sumasayaw. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka.
Habang pinakikinggan nga ni Marco ang pagkanta ni Macy, pakiramdam niya ay bumagal ang ikot ng mundo. Naguguluhan na siya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa dalaga. Unti-unti na kasing may umuusbong na pagtingin si Marco para sa dalaga. Sir ha, makatitig ka dyan. Napaigtad nga sa gulat si Marco matapos magsalita ni Jenna sa kanyang likuran. Ano ba, Jenna, nanggugulat ka? Oo, masyado kasi seryoso ang tingin mo kay Macy eh. Kaya ayan po, nagugulat ka. Kararating ko lang, anong nakatingin ako kay Macy? Mahinang sambit nito. Tsaka tumahimik ka nga, mamaya marinig ka at maniwala pa sa'yo. Huwag ka mag-alala sir, hindi yan. Naka-earphone naman yan eh. Pero seryosong tanong sir, in love ka na ba kay Macy? Hoy, hindi ah. Mabilis na pagtanggi niya sa tanong ng kanyang kasambahay. Hala si sir, masyado kang makatanggi. Obvious naman oh. Naku sir, ilabas mo yan at baka kabagan ka. Sabay pakawala nito ng pilyang ngiti. Magahin ka na nga lang at mukhang matatapos na maluto si Macy. At tawagin mo na rin si Nanay Marinel. Ay, lakas makamanugang, Nanay Marinel. Tumigil ka na nga sa pang-aasar sa akin, Jenna. Sige ka, babawasan ko ng 2,000 ang sweldo mo. Sabi ko nga sir, tatawagin ko na si Aling Marinel. Bye-bye sir. Tanggi pa more ha? Love you. Saad nito sabay takbo. Oh, sir, nandito na po pala kayo. Tanong ni Macy kaya muling nabaling ang atensyon niya sa dalaga. Oo, kakarating ko lang. Sakto po, naluto ko na po ang kalderetang baboy at nagluto po ako ng pakbet. Ayos mukhang masarap yan. Ayos ka Hindi na namin kailangan humanap ng kusinera ulit kasi nandiyan ka na. Natawa naman ng mahina si Macy. Paano kapag nanganak na ako sir? Sino na magluluto para sa atin? Doon pa lang ako hahanap. Tsaka about nga pala sa mag-aalaga sa'yo. Wala pa akong nahahanap eh. Sabi ko naman kasi sa'yo sir, wag na. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Kita mo nga nakakapagluto pa ako. Nakakatulong ako kay Jenna sa garden. Huwag ka masyadong nagpapakapagod. Bukas din pala babalik na yung kasama ni Jenna. Magaling na. Aba, ayos yan sir. Tara po, ihahain ko na itong mga iniluto ko para makakain na tayo. Sige, tulungan na kita. Ayos lang sir? Oo naman. Pagkatapos nilang maghapunan ay umakyat na sa kwarto si Marco upang makaligo na ito at makapagpahinga. Pagkatapos niyang maligo ay natanaw niya mula sa taas ng headboard ng kama niya ang picture nila ni Joyce noong kasal nila. Maluha-luha ang mga mata niyang pinagmasdan ito at naalala ang sinabi ni Jenna kanina sa kanya. Honey, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na magkagusto kay Macy. Hindi ko alam kung bakit ko to nararamdaman. 3 buwan pa lamang mula nang iwan mo ko. Pero bakit parang ang selfish ko? Bakit kailangan na magkagusto agad ako sa ibang babae? At sa surrogate pa? I'm sorry Joyce. Pipigilan ko to hanggat hindi pa gaano kalalim ang feelings ko para sa kanya. Tsaka nito ibinaba ang tingin sa kama. Inaantok na siya at gusto na niyang matulog kahit basa pa ang kanyang buhok. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang buhok gamit ang tuwalya at agad na isinampay at nagpatibuwal sa kama. Sandali pa siyang tumitig sa kisame habang unti-unting ipinipikit ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Joyce? Pagtawag niya sa nakatalikod niyang asawa at dahan-dahan nitong humarap sa kanya na nakangiti ang mga labi maging ang mga mata nito. Joyce, ikaw nga ba yan? Agad naman itong lumapit sa kanya at hinaplo sa mukha niya. Han, huwag kang matakot magmahal ulit. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo at mas lalong huwag mo akong isipin. Kailangan mong maging masaya ulit. Kailangan mo na mag-aalaga sa inyo. Pero Han, sigaw nito nang mawala ito sa kanyang paningin. Kasabay nito ang pagmulat ng mga mata niya. Hinahabol niya ang kanyang hininga at napakapa siya sa kanyang dibdib. Panaginip lang pala. Akala ko totoong nagbalik na siya. Aniya at bumangon mula sa kama. Nakaramdam siya ng uhaw matapos niyang managinip. Alam ba niya na nagkakagusto na ako kay Macy? Tanong niya sa sarili habang pababa siya ng hagdan upang magtungo sa kusina. Bago siya makarating sa kusina ay madadaanan muna niya ang kwarto ng mag-ina. Sandali siya napahinto at napatitig sa pinto ng kwarto na yon. Hindi naman niya malaman kung saan siya pupunta nang bigla itong bumukas at lumabas mula roon si Macy. Oh, sir, gising ka pa?
Ah, oo, ano kasi, utal-utal na sambit nito habang napapakamot sa kanyang batok at hindi niya matignan ng diretsyo sa mga mata ang dalaga. Po? Ano po? Ano kasi, nagising lang ako tapos bigla ako nauhaw. Pareho po pala tayo eh. Sabay na po tayong kumuha ng maiinom. Sige, tugon niya at sumunod kay Macy sa kusina. Macy, naniniwala ka ba sa panaginip? I mean, nagkakatotoo ba ang panaginip? Nangunot naman ang noo ni Macy na tumingin kay Marco. Yung iba, kabaligtaran po eh. At yung iba, isa yung warning. Ha? Warning? Ibig mong sabihin pwede magkatotoo yon? Bakit sir? Nanaginip ka ba? Oo, napanaginipan ko si Joyce eh. Ay, naks naman sir. Dinalaw ka na ni ma'am sa panaginip? Kaya mo ba tinatanong kung nagkakatotoo? Kasi baka magpakita siya sa'yo? Hindi yon. Sabi kasi niya, wag daw ako matakot magmahal ulit. Kailangan ko raw na mag-aalaga sa amin. Huwag ko raw pigilan ang nararamdaman ko. Talaga sir? Sinabi ni ma'am yun sa panaginip mo? Oo eh. Bakit sir, may napupusuan ka na ba? Kaya ganun na lamang ang sinasabi niya sa'yo? Meron na. Alam ko mali. Pero bakit kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na wala akong gusto sa babaeng yon, ayaw maniwala ng puso ko. Talaga nga sigurong gusto ko na siya, Macy. Hala sir, kamamatay lang ni mama. Pero ano pa nga ba magagawa natin? Na-in-love ka na ulit eh, at mahirap nga pigilan yan. Natatakot din akong ipagtapat sa kanya, at baka iwasan at layuan lang niya ako kapag sinabi ko, sino pa bang magmamahal sa byudo na gaya ko at magkakaroon na ng triplets? Sir, ikaw nga nagsabi sa akin na hindi basihan ng mga ganyang bagay para makahanap ulit ng panibago magmamahal sa atin, di ba? Paano kung may magtapat ng pagmamahal sa'yo, nakagaya ko, byudo at may mga anak? Matatanggap mo ba ang pagmamahal na yon? O iiwasan mo? Kung kasimbait mo naman sir, why not, di ba? Halos lumundag ang puso ni Marco nang marinig yon mula kay Macy. Hindi nga, totoo ba? Oo naman po, pero what if lang naman yun eh. Heto na po tubig mo. Nakatulala naman si Marco na tinanggap mula kay Macy ang isang basong tubig. Habang tumatagal, ay mas lalong nahuhulog ang loob ni Marco sa dalaga. Dumadating sa punto na gusto na niyang aminin dito ang tunay na nararamdaman. Ngunit tuwing susubukan niya ay napapangunahan siya ng takot. Natatakot siyang iwasan ng dalaga at hindi maging komportable ito kapag kasama niya. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at ngayon nga ay kabuwanan na ni Macy. Kaya naman mayroon na nag-aalaga sa kanya dahil nahihirapan na rin itong kumilos dahil sa laki ng kanyang tiyan. Pag uwi niya galing meeting ay naabutan niyang mahimbing na natutulog si Macy sa sofa. Wala itong kasama, kaya naman malaya siya lapitan ito at titigan. Palaging ganito ang ginagawa niya, pinagmamasdan niya ang dalaga kapag tulog ito. O kaya'y pag hindi ito nakatingin sa kanya. Luminga pa siya sa paligid at na masigurong walang tao ay yumuko siya sa harapan nito at tinayos ang ilang hibla ng buhok ni Macy na nakaharang sa mukha nito. Pinagmasdan niya ito at bumaba ang kanyang tingin sa mapupulang mga labi ng dalaga. At agad siyang napalunok dahil inaaya siya ng kanyang sarili na halikan ito. Ngunit kailangan niyang pigilan ng sarili dahil alam niyang mali ito. Nang bigla na lamang siyang mabuwal dahil sa pagkabigla dahil nagmulat ng mga mata ang dalaga at nagtagpo ang kanilang mga mata. Aray, sumasakit po ang tiyan ko. Pagdaing nito, kaya agad na tumayo si Marco at nag-aalalang lumapit sa kanya. Baka manganganak ka na. Jenna? Rosana? Sigaw nito at hindi nga malaman ang gagawin sa labis na pagkataranta. Dadalhin na kita sa hospital. Agad niya itong binuhat mula sa pagkakahiga nito sa sofa. Dumating na rin naman sila Jenna, Marinel at Rosana na siya nagbukas ng main door at tumulong sa pag-alalay kay Macy. Nahihirapan man si Marco na buhatin si Macy ay pinilit nitong kayanin at isinakay ito sa sasakyan. Agad din binuksan ni Cardo ang gate at si Marinel nga ang kasama nila papuntang hospital. Mahigpit ang kapit ni Macy sa braso ng ina habang namimilipit ito sa sakit ng tiyan. Kaunting tiis na lang anak, makakarating na rin tayo sa hospital. Sobra sakit na ay hindi ko po kaya. Aray ko, aray!
Mas lalo naman nataranta sa pagmamaneho si Marco habang panay ang hiyaw ni Macy sa loob ng sasakyan. Binusinahan niya lahat ng sasakyan na sinusundan nila upang gumilid ang lahat ng ito at mabigyan sila ng daan. Hanggang sa makarating sila ng hospital. Sandalin dinala sa emergency room at agad din dinala sa delivery room si Macy. Dahil triplets ang isisilang ni Macy ay hindi nito kayang inormal. Kaya naman ang kailangan niya ay cesarean section. Tumagal ng 3 oras ang paghihintay nila Marco at Marinel sa labas ng delivery room at inilipat na si Macy sa kwarto kasama ang triplets. Halos walang mapaglagyan ng galak si Marco habang pinagmamasdan ng 3 sanggol na nasa tabi ngayon ni Macy. Hinang-hina pa si Macy pero pinilit nitong magsalita. Sir, ang mga anak niyo ni Ma'am, napakagaganda nila. Walang humpay naman sa pag-agos ang mga luha ni Marco habang isa-isang hinahawakan ng kamay ng mga anak niya. Hi Mira, Mara, and Mia. Ako ang daddy niyong 3. Mahal na mahal kayo ni Daddy. Kahit na nasa sinapupunan pa lamang kayo ng mama Macy niyo. Hindi siya totoo niyong mami. Pero siya ang nagbuntis at nagsilang sa inyo. Wala na si Mami Joyce, pero nandito kami ni Mama Macy para alagaan at mahalin kayo. Nakangiti naman si Macy habang pinakikinggan si Marco at dahan-dahan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang makapagpahinga habang nasa gilid naman niya ang kanyang ina. 3 araw lamang ang itinagal nila at nakalabas na rin sila ng hospital. Nakaayos na ang lahat nang makauwi sila. Nasa kwarto na ng triplets ang 3 crib kung saan nilalagay ang mga sanggol. Ang saya-saya ko, Macy. Nabigyan ulit ako ng panibagong pag-asa. Nung unang beses ko makita ang mga anak ko, napawi lahat ng lungkot na nararamdaman ko. Ganito palang pakiramdam ng isang ama. Napakasarap sa pakiramdam. Oo naman po, ako nga po na hindi nila tunay na nanay. Ang saya ko nang makita ko sila eh. Kaya alam ko po yung nararamdaman mo ngayon. Salamat ulit, Macy, ha? Dahil sa'yo, kasama ko ngayon ang mga anak ko. Utang ko sa'yo ang buhay nila. Walang anuman, sir. Salamat din po sa'yo. Dahil sa'yo, magaling na ang nanay ko. Ako naman po ngayon ang magpapagaling para maging isa sa yaya ng triplets. Pero umiling si Marco. Bakit, sir? Ayaw mo? Ayaw mong maging yaya ko ng mga bata? Pero napag-usapan na po natin to dati, di ba? Na magiging... I love you, Macy. Nanlaki naman ang mga mata ni Macy dahil sa sinabing yun ni Marco. Po? Ilang buwan ko na rin itong tinatago sa'yo sa takot ko na iwasan mo ko. Pero this time, sasabihin ko na. Mahal na kita at hindi ko na kaya pang itago. Sabay hawak niya sa kamay ni Macy. Pero kung wala ka nararamdaman para sa akin, sabihin mo na kaagad. Para hindi na ako umasa pa. Sir Marco, please, tell me, kaya mo rin ba akong mahalin? Bigla naman namuo ang mga luha sa mga mata ni Macy. Nakaagad din tumulo sa kanyang muka. Ang akala ko, ako lang. Akala ko ako lang yung nagmamahal ng palihim. Sir kasi gusto na rin kita. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa. Pero alam ko, mahal na rin kita. Nang matapos siya magsalita, ay kaagad na hinawakan ni Marco ang magkabila niyang pisngi at sinilito ng halik. Tsaka niya ito niyakap. Aray sir, yung tahi ko. Ay, sorry. Kung mahal mo rin ako, handa ka bang tumayong ina ng triplets? Papakasalan mo ko? Pero natatakot ako sa pwedeng sabihin sa atin ng ibang tao. Bakit natin kailangan intindihin ang sasabihin nila? Tayo naman ang magpapakasal at magsasama, hindi sila. Buhay natin to. Macy, at tayo ang magdedesisyon para sa sarili natin, hindi sila. Kung yan ang gusto mo, payag ako. Pero pwede ba maging girlfriend mo muna ako? Hindi asawa ka agad? So, ibig sabihin ba, tayo na? Girlfriend na kita? Ngumiti at tumango naman si Macy at muling inangkin ni Marco ang mga labi niya. Ipinagtapat na nila Macy at Marco ang kanilang relasyon sa mga kasama nila sa bahay. At ang lahat ng ito ay kinikilig at masaya para sa kanilang relasyon. Naging magkatuwang sila Macy at Marco sa pag-aalaga sa triplets. Si Rosana na rin ang naging yaya ng mga ito. Hindi naman siya nahihirapan sapagkat nariyan naman sila Macy at Marco maging sila Jenna at Gloria. Minsan ay tumutulong din sa pag-aalaga si Marinel sa mga itinuturing niyang mga apo. Naging masaya silang lahat sa loob ng mansyon at punong-puno ng pagmamahalan. Hindi lamang kasi kasambahay
Ang turing nila Marco at Macy sa mga kasama sa bahay kundi pamilya na. Makalipas ang 1 taon. Nakatanggap ng text message si Macy mula kay Marco. Babe, mamaya susunduin kita sa bahay ha? May pupuntahan tayo. Saan? Tipid na reply ni Macy. Basta, surprise ko yun sa'yo. Kailangan mo rin mag-relax at hindi palaging nasa bahay. So, ide-date mo ko tonight? Parang gano'n na nga. Basta isuot mo yung dress na niregalo ko sa'yo nung birthday mo, ha? Ala, ang sexy ko masyado doon. Saan ba tayo magde-date at kailangan pang nakaganon ako? Basta, secret nga. Sige na babe, tatawag na lang ulit ako mamaya kapag malapit na ako sa bahay. Okay, sige. Ilang oras ang lumipas na muling tumawag si Marco kay Macy. Hindi na ito pumasok sa loob, kaya naman si Macy na ang nagtungo sa labas. Suot nito ang red dress na niregalo ni Marco sa kanya noong 27th birthday nito. Nag-makeup din siya na mas lalong nagpalabas ng kagandahan niya. Kaya naman napaawang ang mga labi ni Marco na makita ito. Agad siyang lumabas ng sasakyan upang pagbuksan ng pinto ang kanyang kasintahan na maladyosa ang ganda. How to be you, ma'am? Napakaganda mo naman po. Pagbati ni Marco sa kanya. Sira, nang bola ka pa. Saan ba kasi tayo pupunta? Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganitong kasuotan eh. Bakit naman? Mas lalo ka nga gumaganda at sumisexy na para bang si Maria Rivera at Sanya Lopez. Aba, at talagang inihalin tulad mo pa ako sa dalawang artista? Kasi nga, ganun ang ganda mo sa kanilang dalawa. Ganda na hindi nakakasawang pagmasdan. Oo na, sige na. Kunwari naniniwala ako. Tsaka ito pumasok na sa loob ng sasakyan at agad na isinara ito ni Marco. Habang nagmamaneho nga, hindi maiwasan ni Marco na sulyapan ng dalaga. Sa daan ng tingin, hindi sa magandang dilag na yung katabi. Natatawang sambit ni Macy. Pasensya na aking sinta. Hindi ko lamang mapigilan ng aking sarili na sulyap-sulyapan ka. Sapagkat ang ganda mo'y tunay na kaakit-akit at kabigha-bighani. At sabay pa silang natawa. Yuck, ang corny! Sambit ni Macy. Habang lulan sila ng sasakyan ay wala silang ginawa kundi ang magkwentuhan, magbiruan at magtawanan. Hanggang sa masapit na nila ang pinakamamahaling restaurant sa buong Maynila. Dito tayo kakain? Napakamahal ng mga pagkain dito. Saad ni Macy habang nasa loob pa rin ng sasakyan. Ano naman, mahal na mahal din naman kita. Lakas talaga magpakilig. Sige na nga, andito na tayo eh. Muling ang pinagbuksan ni Marco ng pinto ng sasakyan si Macy at pinakapit niya ito sa kanyang bisig habang tinutungo nila ang loob ng restaurant. Napakaraming pagkain ang nakahain ngayon sa kanilang harapan. Habang si Marco ay hindi mapakali dahil may balak itong gawin. Nanlalamig ang kanyang mga kamay na hinawakan ng kamay ni Macy na nakapatong sa lamesa. Bakit ay lamig ang kamay mo? Kasi kinakabahan ako. Tugon nito. Kinakabahan? Saan? Na hindi natin mauubos ang pagkain na to na kasya sa 10 tao? Hindi yun babe. Kasi sabay lipat nito sa tabi ni Macy at itinukod ang isang tuhod sa sahig. Nangilid naman ang mga luha ni Macy na makita ang ganoong posisyon ni Marco. Alam na niya kung ano ang susunod na gagawin nito at sasabihin. Marco, sabay tulo ng kanyang mga luha. Kinuha ni Marco ang singsing mula sa kanyang bulsa at itinapat ito kay Macy. Miss Macy Ann Valdez, will you be my wife? Handa ka bang pakasalan ng 36 years old na boyfriend mo? Nangiti naman si Macy habang luhaan ang mga mata niya. Bakit naman hindi? Ito ang hinihintay ko eh. Yes, handa akong pakasalan ka. Mahal na mahal kita. Pagkasabing yun ni Macy ay sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Marco at agad na isinuot ang singsing ng kasintahan. Thank you, and I love you so much. Sabay siil niya ng halik sa mga labi ni Macy. Nagpalakpakan naman ang mga customer na naroroon din sa restaurant. Tumayo naman si Macy at niyakap na mahigpit si Marco. I love you too, Marco Montesilio. Agad na inasikaso nila Marco at Macy ang kanilang engagement party, maging ang nalalapit nilang kasal. Sa pangalawang pagkakataon ay muling ikakasal si Marco sa babaeng hindi niya inakala na mamahalin niya at magiging kabiyak. Uy, congrats ha! Ikakasal ka na besi sa boss ko. I'm so happy for you.
Nahanap mo na si Mr. Right, ang icing sa ibabaw ng cupcake mo. Ay! Saad ni Fritzel ang kaibigan ni Macy at sekretarya naman ni Marco. Kim Chu Yarn? Ay, basta masaya ako para sa inyo ni boss. Instant mommy ka na, tapos instant millionaire ka pa. Tapos may bonus pang poging mapapangasawa. Sang ka pa, di ba? Hindi ko hinangad na yumaman ako. Ang hangad ko lang noon ay ang makatagpo ng matino at mapagmahal na asawa. Yung hindi ako sasaktan at ipagpapalit sa iba. At walang gagawin kundi ang mahalin kami ng mga magiging anak namin. At heto na, finally, natagpuan ko na rin. Wala na akong mahihiling pa. Magaling na ang nanay ko at maginhawa na ang buhay namin at dahil yun kay Marco. Maswerte din naman si Sir Marco sa'yo eh. Dahil sa'yo may triplet siya na sobrang gaganda. Mana yata sa akin ang mga yun eh. Oo na lang, Fritz. Siya nga pala, kailan ba ang exact date ng kasal nyo? Sa May 8 na. Aba, next month na pala. Baka naman ako pang kuhanin mong bridesmaid. Naku, wag na. At alam mong hindi ako tatanggi. Wag na talaga, Bessie, wag na. Sira, ikaw naman talagang kukuhanin ko eh. Sino pa bang kaibigan ko rito? Ikaw lang naman ah. Thank you very much, Bessie. Naiyak naman ako. Feeling ko naman ako ang kakasal. Bakit kasi hindi mo pasagutin si Albert? Tagal nang naliligaw sa'yo yon. May balak naman akong sagutin siya. Yun kung mahihintay niya ako mag-menopause. Sabay tawa nito ng malakas. Menopause? Baliw, magkakaanak ka pa ba nun? Malamang, hindi na. Siyempre. Joke lang. What if kapag nabuntis ka ni Sir Marco, tapos triplets ulit? Hala kaloka, 6 ka agad ang anak nyo sa 2 beses na panganganak lang? Ay, ewan, grabe ka. Ayoko na no, ang hirap kaya ng triplets ulit. Kung sa bagay, pero ano kayang itsura ng magiging anak nyo kung sakali, no? Sana lalaki naman. Ako rin, gusto ko na lalaki naman. Gusto mo na ba, babe? Pwede na nating simulan. Kapwa nagulat nga ang magkaibigan na bigla na lamang itong sumulpot sa harapan nila. Tumigil ka nga, babe. Pagsuway ni Macy kay Marco. Sir, kaya po pala ako nandito. Binibisita ko lang po si Macy at ang triplets po. Bakit mo pa sinasabi? Hindi ka naman bawal magpunta dito. Tsaka wala tayo sa opisina. Pwede mo kong tawagin Kuya Marco. Nakakataba naman po ng puso, sir. I mean, Kuya Marco. Ang bait mo talaga. Ang swerte niyo talaga sa isa't isa. Salamat, Fritz. Tugon ni Marco. Hanggang sa sumapit na ang pinakahihintay nilang lahat, ang araw na kasal nila Marco at Macy. Simpleng kasalan lamang ang gusto ni Macy, kaya pinagbigyan yun ni Marco. Ilang mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho lang ni Marco ang inimbitahan niya. Ganoon din si Macy. Para sa kanila, hindi naman importante ang maraming bisita. Ang importante ay naroroon ang mga mahahalagang tao para sa kanila. You may now kiss the bride. Saad ng pare na nagkasal sa kanila. Tila ba uhaw sa halik si Marco matapos niyang sungaban agad ng halik ang kanyang bride. Palakpakan at sigawan naman ang kanilang narinig mula sa mga kasama sa loob ng simbahan. I love you, Mrs. Montesilio. Bulong niya kay Macy. I love you too, Mr. Montesilio. Bulong din ni Macy. Nang matapos ang kasalan ay dumiretso agad sila sa reception. At doon dumagsa ang maraming bisita. Mga bata sa bahay ampunan na tinutulungan ni Marco at ang mga tauhan niya sa farm. Kaya naman mas lalong naging masaya ang mag-asawa. Kain lang ng kain ha? Marami tayong pagkain at pwede kayong mag-uwi mamaya. Saad ni Marco sa mga tauhan niya sa farm, ganun din sa mga madre at mga bata sa orphanage. Pagkatapos ng kasiyahan ay nagtungo na ang mag-asawa sa rest house nito sa Batangas. At dito gagawin ang ginagawa ng mag-asawa. Hiyang-hiya naman si Macy sa kanyang asawa, lalo na't ito ang unang pagkakataon na gagawin nila ito. Habang papalapit si Marco sa kanya sa kama, ay dinakma pa niyang unan at niyakap ito. Nahihiya ka sa akin? Asawa mo na ako ho? At itong gagawin natin? Normal lang ito sa mag-asawa. At tinagaw nga ni Marco ang yakap na unan ni Macy at sinungaban agad ito ng mapusok na halik. Dahilan ng pagkatumba nila pareho sa kama. Mas lalong nagiging mapusok ang bawat halik ni Marco sa kanyang asawa. Ibinuhos na niya ang matagal na pagkasabik kay Macy. Hanggang sa unti-unti nang hinuhubad ni Marco ang mga saplot ng kanyang kabiyak at sabik na sabik ng maangkin ang katawan nito. Ang mga paghalik ni Marco sa mga labi ni Macy ay unti-unti ring bumababa sa leeg nito.
hanggang sa tukupin ng bibig niya ang magkabilaang dibdib ni Macy, dahilan para mapalayad ito. Mas lalong nanggigigil si Marco at kung saan saang parte ng katawan ni Macy dumadapo ang mga kamay niya. Tunay na napakabihasa nito pagdating sa kama. Kakaibang sensasyon nga ang nararamdaman nilang dalawa hanggang sa tuluyan na maangkin ni Marco ang katawan ni Macy. Isang mapagmahal at responsableng asawa at ama si Marco. Kaya naman masaya ang pamilyang binuo nilang dalawa. Kasama ang triplets na ngayon ay malapit na magdalawang taon. Habang 6 na buwan namang buntis si Macy at sa wakas ay lalaki na ang ipinagbubuntis niya. Magiging ate na ang triplets na sila Mira, Mara at Mia. Sobrang kaaliwan ang hatid ng mga ito sa mag-asawa. Kahit pa nga stress at pagod sa maghapon trabaho si Marco, ay napapawi ang lahat tuwing makikita niya ang kanyang mga anak. Sa paglipas pa ng 3 buwan ay sinilang na rin ni Macy ang anak nila ni Marco na pinangalanan nilang Marcus. Mas lalong sumaya ang kanilang pamilya sa pagdating ni Marcus sa buhay nilang mag-asawa. Katuwang pa rin nila si Marinel sa pag-aalaga sa mga supling na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Hindi rin sila nakakalimot na bisitahin ang puntod ni Joyce kasama nila ang mga bata sa pagdalaw dito. At sa murang isipan ng triplets ay sinasabi nila na ang tunay ng ina ng mga ito ay si Joyce.